Biker Adventure YouTube channel, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Mga kababayan, patuloy pa rin ang panggigipit ng ating gobyerno, ang ating kasalukuyang administrasyon ngayon mga kababayan sa Maisog Rally. Naunsyami na naman mga kababayan yung Maisog Rally sa Tacloban. Andito na naman yung ano nila, style nila. Tinatambakan na naman ng mga truck mga kababayan yung pagdadausan sana ng Maisog Rally sa Tacloban City, no? Yung ginawa nila doon sa Bustos, Bulacan, kung saan doon tayo mga kababayan, nasaksihan talaga natin yung ginagawa nila. Parang unti-unti pang lumala ngayon mga kababayan, pero iisang pattern lang ang ano nila, estilo nila. Tapos yung ginagawa nila doon sa Dumaguete. Ang sa Dumaguete naman, doon sa ang ginawa nila sa Maisog Rally doon sa may People's Park, mga pang-agriculture ano naman yung mga kababayan, no, equipments, mga traktora, yun ang hinaharang nila. Tapos dito sa ano naman sa Tacloban, parang ganun pa rin mga kababayan ang ginagawa nila. Pero ang mga truck na sabi, auction daw yun mga kababayan, binibinta ng mga truck. Ang ano naman, para ba silang natangahan talaga sa mga tao. Kasi sabi ng ibang taga Tacloban, ngayon lang naman daw, noon lang naman daw nangyari yon, may nagtinda ng truck doon sa pagdadausan sana ng Maisog Rally. Nakakaloko mga kababayan, at may mga pulis pa. May nagbantay pang mga pulis. Yung iba, na may dala pa talagang mga pang anti-riot mga kababayan. No, parang hindi natin malaman itong administrasyon ni Bongbong Marcos kung anong kinakatakot nila sa Maisog Rally mga kababayan. Sa dami-dami kasi ngayon, ang problema ng bayan, nga dapat pagtuunan ng pansin, dapat ang priority ngayon ng gobyerno, solusyonan yung kahirapan ng mga Pilipino. Yung masyadong pagtaas ng mga kababayan, bilihin. Ang number one talagang dyan mga kababayan, dapat ang masolusyonan yung pagtaas ng presyo ng bigas. Kasi yun ang pinaka sa ating mga Pilipino mga kababayan, yung sa pagkain. Pero nakatuon ng pansin sa administrasyon mga kababayan sa kanilang political agenda, at pinuputakti na sila ngayon ng problema mga kababayan. Yung andyan yung PDIALEC, no? Unti-unting lumalabas talaga ang katotohanan sa PDIALEC mga kaibigan. Palawak ng palawak yung ng PDIALEC. Si Jinggo Estrada parang rin, no? Bumigay din. Nagmamatigas yan ng sa bagay. Kung sino ang nag-utos sa kanya, nautosan lang siya siguro. Kaya na ang masaklap sa atin mga kababayan. Ang ating mga mga government official, lalo na yung medyo matataas nga mga kababayan sa Senado at sa Kongreso, pinagtatakpan nila ang ating presidente. Kung may mali, wag nang pagtatakpan. Ang dapat ang kapakanan ng mga Pilipino ang unahin nila, intindihin nila mga kababayan. Hindi nila pagtatakpan ang isang tao lamang. Tapos marami mga kababayan, pero yung mga yung PI mga kababayan, tuloy pa rin ang laban nila diyan, hindi pa rin sila tumitigil diyan. Ang daming issue na si PBBM naman mga kababayan, ang lang masama lang kay PBBM. Hindi niya dapat sinusuppress yung yung pagtipon-tipon. Hayaan lang maihayag ng mga Pilipino yung saloobin nila. Dapat diyan siya kumukuha mga kababayan ng ideya, ng guide kung ano yung pagkukulang niya. Dapat pakinggan niya yung hinanaing mga Pilipino. Parang maitama niya yung mga mali niya. Kung ano yung isinisigaw ng taong bayan, dapat yun ang pagtuunan niya ng pansin, mga kababayan. Kaya ang problema sa kanya, isinusuppress niya. Pinipigilan niya.
ang mga Pilipino nga magsasalita. Talagang para bang wala na tayo sa demokrasya nga panggobyerno mga kababayan. Na iba na ang landas, iba na ang takbo natin ngayon sa ating panggobyerno. Kasi tapos yung pagsisinungaling ni PBBM, di ba? Nasa palpal siya eh. Nung sinabi niya mga kababayan nga si Duterte daw walang ginawa nung pamumuno ni Duterte, walang nagawa. Doon mismo mga kababayan sa baluarte ni Tambaloslos. Tambaloslos walang nagawa. Di ba yung nasakyan ng isa, sino mang vlogger yung nasakyan ng tricycle? Na tinatanong, ang sabi ng tricycle driver, mga kababayan, taga-Tacloban to ha. Ang sabi, noon daw umupo si Duterte, malaki daw pasasalamat. Silang taga-Tacloban mga kababayan, ang laki daw ng pasasalamat nila. Di ba? Kasi noong araw daw, ang hirap magpa-opera sa ospital pag wala kang pera. Ang hirap magpa-ospital mga kababayan pag wala kang pera. Sabagay, totoo naman eh. Noong naluklok si Presidente Duterte mga kababayan, dahil sa healthcare daw, sabi niya, yung driver ha, nagsabi, pwede na daw sila ngayon makapagpa-opera, makatakbo sa ospital kahit walang pera, mga kababayan. Tapos yun ba ang sinasabi ng mga dating dilawan nga walang ginawa? Yun ang paninira nila. Kaya mga tao mga kababayan hindi naniniwala. Kasi taliwas naman yung sinasabi nila kay sa ginagawa ni Presidente Duterte. No? Tapos yung sinabi ni BBM mga kababayan nga wala naman daw ginawa si Duterte noong kanyang kapanahonan. Dito na talagang ano na mga kababayan, lantarang sinisira na talaga ni PBBM si Duterte. Ngunit bumabalik sa kanya yung sinasabi niya mga kababayan. Diba? Kasi nandoon na yung mga vloggers sa Tacloban mga kababayan. Naghintay na sila doon wala naman nangyari. Pero ang sabi, ano naman daw, ituloy naman daw yung Maisog Rally. Ayaw ko, ang problema kung paano. Kasi talagang pinipigil na mga kababayan, pinipigilan na talaga ng ating administrasyon ang Maisog Rally. Malaman kung anong kinakatakot nila sa Maisog Rally. Biglang dumating mga kababayan, siguro napanood naman nyo naman sa report ng mga vlogger, maliban lang sa social media, sorry, sa mainstream media mga kababayan, wala na tayong maaasahan sa mainstream media. Kaya ang mga kadalasan sa mga Pilipino mga kababayan, nagtitiwala na sa mga vlogger, no, sa social media na sila ngayon mga kababayan, kumukuha ng balita. Dumating mga kababayan si Mayor Baste Duterte sa baluarte ni Tambaloslos. Doon mga kababayan makikita kung gaano kamahal ang mga Duterte sa mga Pilipino mga kababayan. Dinumog siya, doon siya pumunta sa yung housing pinagawa ni Duterte. Pero actually mga kababayan, yung housing na yon, panahon pa yun ni Aquino. Kaya lang hindi man tinapos ni Aquino. Ang laki ng budget ng mga kababayan, ang laki, daming pirang dumating nga mga relief goods mga kababayan, tapos yung mga ayuda galing sa kung saang bansa, ilang milyon yan mga kababayan. Tapos yung ginamit ni Aquino pa noon nga yan si Lacson mga kababayan, siya ang doon sa pabahay na yon, siya ang nakatuka doon yung mga nabubuwal nga niyog mga kababayan sa Bagyo, yun na ang pinapasinso nila, yun ang ginamit sa bahay, hindi pa matapos-tapos, hindi natirahan yan mga kababayan. Ang ngayon pag upo ni Duterte, pinagpatuloy mga kababayan, 15,000 units na housing ang nagawa ni Duterte mga kababayan, no? Ngayon napakinabangan ng mga taga Tacloban City. Natanggap lang mga kababayan, natirahan nila bali 15,000 families yung mga kababayan na nakinabang. With title mga kababayan, ang titulo ng bahay binigay na sa kanila, ni piso daw. Sila ang nagsabi niyan mga kababayan nung dumating si doon. Kasi kumbaga nasampal lang si BBM sa sinasabi niya mga kababayan nga walang ginawa si Duterte. Sampal sa kanya yun Kaya yung kasinungalingan ni BBM mga kababayan, talagang hindi umubra. Kaya habang sinisiraan si Duterte mga kababayan, ang mga Duterte, lalong nanggigigil ang mga Pilipino. Kasi nakikita naman kasi ang gawa mga kababayan ni Duterte.
Nung dumating si Baste Duterte ngayon doon mga kababayan, dinumog ng mga tao, ang dami, welcome na welcome, gaano nila kamahal si ang mga Duterte. Si Baste Duterte ang dumating mga kababayan doon sa binisita talaga niya yung parang bundok na pala yung lugar eh. Tuwang-tuwa ang mga taga-Tacloban mga kababayan. Dinudumog yan. Pero tambalos-los mga kababayan, may nagsabi, mayroon daw silang hinihingi, ni-request hanggang ngayon, wala naman daw tulong na ibigay si tambalos-los sa kanila. Tapos may nabanggit pang yung mga kababayan, yung doon sa housing, na mahina daw ang tubig, walang tubig. Dapat yun ang inaaksyonan ni Tambalos-los bago siya magiging busy, bago siya mga ambisyon sa nasyonal na posisyon mga kababayan. Unahin niya muna yung bayan niya, ipakita niya nga may nagawa siya. Wala eh. Maninira sinang maninira. Samantalang yung mga tauhan, ginsakupan niya, sa bayan niya, si Duterte ang mahal, hindi siya eh. Paano natin masabi yan mga kababayan na yung mga Tacloban, ang mga taga-Tacloban, mahal si Duterte. Tingnan nyo naman, si Baste Duterte ang dumating doon, gaano ka-welcome sa mga taga-Tacloban, mga kababayan. Diyan natin makikita na ang mga Duterte talaga, ang siyang kailangan ng mga Pilipino. Hindi si Marcos, hindi si Tambaloslos, hindi si Jinggoy Estrada. Wala mga kababayan, walang mapili sa kanila. Lalong-lalo na hindi si Trillanes. Ayan mga kababayan, ang kailangan talaga ngayon ng mga Pilipino, ang leader talaga ang kailangan ng mga Pilipino ay isang Duterte mga kababayan. Isang Duterte. Yun talaga ang hinahanap ngayon mga Pilipino. Kaya yon ang hindi matanggap, ayun ang kinakatakot ng mga Marcos. Hindi nila maano yung problema na yan nila. Hindi talaga nila matanggap na ang mga Duterte ang siyang mahal ng mga Pilipino. Kaya lahat ng paraan mga kababayan ginagawa na nila, parang may may was out nila yung mga Duterte. Kaya lang mga kababayan, nagkamali sila. Ito kung si BBA mga kababayan, kung pa siya mag-isip, sana hayaan niyang makapag yung mga tao, sisigaw ng mga tao kung ano yung hinanaing nila sa administrasyon niya. Mayroon pa siyang 4 na taon eh. Pwede pa siyang bumawi. Kasi ang sigaw lang ng mga tao yung serbisyo ng ating gobyerno. Hindi nararamdaman ng tao, puro mali ang ginagawa niya against sa mga Pilipino. Tulad ng unahin natin yung insurgency mga kababayan. Naghihingalo ng komunistang partido ng Pilipinas. Tapos bigla pa naman siyang kumagat ng pistok mga kababayan. Nakuha pa ng gobyerno makipagpistok sa isang kalaban nga naghihingalo na, mananakaut na. Di ba? Anong katarantaduhan yon? Anong pag-iisip yun? Doon dapat pakinggan niya ang hinaing ng mga military at hinaing ng Vice President. Di ba nagsalita si Vice President noon? Hindi niya iniisip yung mga kababayan. Kung saan mo si BBM, habang may umaangal, habang may inirereklamo yung mga tao, ang gagawin niya mga kababayan, kinukontra niya. Gumagawa siya ng kwento, ibang kwento. Kumbaga, dinadivert niya ang isyo. Kaya lumaki ng lumaki, lumayo ng lumayo. Hanggang sa dumagdag pa ngayon mga kababayan, itong nabuong ngayon, yung MAD, no? Marcos alis dyan. O, diba? Yung isa na yon, yung na yun mga kababayan. Yung grupo na yun ngayon mga kababayan, mabigat din yun. Hindi pa nga niya ma-resolve yung maisog rally, isang pre-rally lang naman yon. Dumagdag pa yung yung MAD mga kababayan, yung Marcos alis dyan. Hindi niya pwede baliwalain yan mga kababayan. Hindi niya pwede baliwalain yan, baka yan ang mag-trigger ng hindi maganda sa career niya. Kasi
Iba yung takbo ng isip ng ating presidente. Hindi katulad kay PRRD, mga kababayan, napakalayo. O kahit ikumpara na lang natin si Marcos Jr. sa Marcos Sr. Napakalayo, napakalaki ng pagkakaiba sa pamamalakad nila eh. Si Marcos Sr., mga kababayan, kaya nagiging batong kamay na bakal din yon noong araw. Kasi sinasabotahe siya ng mga sa mga makakaliwa ay yung sa mga tao ng ambisyon din sa politika nga gusto rin siyang pabagsakin. Politika ang motibo, mga kababayan. Si Juma Sison nga gusto umpo, yung si Aquino, di ba? Nga gusto rin talagang ng ambisyon din nga makaupo sa pwesto niya. Kung ano-anong ginagawa. Kaya si Marcos Senior may dahilan kaya siya gumagamit ng kamay na bakal. Kasi hindi maano yung mga tao, mga kababayan, pagka hindi niya gamitan ng noon. May katuwiran siya. Pero itong si Marcos Junior, mga kababayan, iba naman ang style niya. Yung dating kalaban ng tatay niya ay ngayon ay kakampi na niya. Doon siya nakipag-ano ngayon, mga kababayan. Kaanib niya na ngayon. Ang kalaban niya ngayong mortal ay ang Duterte. Kung sino pa yung nagserbisyo, ng matino sa bayan ay siya pang sinisiraan. Kaya lang, mga kababayan, ulitin ko, gising na po ang mga Pilipino. Dilat na po ang mata ng mga Pilipino, mga kababayan. Ang galaw ng ngayon, administrasyon, ang galaw ngayon ng mga nakaupo sa gobyerno ay binabantayan ng mga Pilipino. Tingnan mo sa Kongreso, di ba? Sa Senado, kunting kibot, mga kababayan, advance na mag-isip ang mga Pilipino. Pinuputakti sila agad sa social media. Si Bato de la Rosa, mga kababayan, sa totoo lang, nung unang arangkada ng PDIALEC, unang hearing, mga kababayan, di ba? Nakita naman natin eh. Medyo malambot si Bato, palamya-lamya eh. Ginising siya ngayon ng mga Pilipino. Pinuputakti siya ngayon ng puna sa social media, mga kababayan. Nagising si Bato de la Rosa. Kung palamya-lamya siya, hindi siya makikinig eh. Talaga hindi siya titigilan ng mga Pilipino sa pamamagitan. Maganda rin yung nagagawa ng mga vlogger, mga kababayan. Kasi ang mga vlogger ay siyang tumatayo para sa tinig ng mga Pilipino. Ngunit mayroon ding ibang vlogger, mga kababayan, nga pira-pira din, hindi maintindihan, ay yung nagagamit lang din sa administrasyon, na parang bulag din. Silang pilit nga dumidipinsa para din silang sa mga congressman at saka sa mga ilang senador. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi naman sa itong mga senador natin, nakikita naman natin sa takbo ng paghearing sa PDIALEC, mga kababayan. Maraming plastic dyan ng mga mga kababayan, mga senador. Kaya ngayon, mga kababayan, para lumaki itong problema ng ating gobyerno, ng ating administrasyon ngayon, PBBM. Hanggang sa napabayaan talaga ang dapat pangunahing solusyonan ng problema sa ating bayan. Yung problema sa pagkain, mga kababayan, yung problema sa pasahod sa mga manggagawa, yung problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun dapat, mga kababayan, ang solusyonan nila, hindi yung paano ibuwal ang mga Duterte. Ang mga Duterte, mga kababayan, lalong-lalo na si PRR, hindi nila kaya. Ang talino ni Duterte, hindi nila kaya, mga kababayan. Hindi nila makorner si Duterte. Napakagaling ni Duterte. Wala silang kung bibilangin sa daliri ng kamay, mga kababayan, ni kalingkingan, hindi nila makukuha yung buo. Yung isang yung kalingking lang, mga kababayan. Yung buong kalingking ni Duterte, hindi nila makuha ang buo yun. Ganon katindi, ganon kalayo ang agwat nila, mga kababayan.
Kahit yung pagsama-sama nila. Ang punot dulo lang naman dyan mga kababayan, sila rin naman ang nag-umpisa. Diyan talaga nag-trigger yung problema ng ngayon ng mga kababayan ng ating administrasyon ni PBBM. Wag nating kalimutan mga kababayan nga nagsimula talaga yung problema na yan doon sa budget ni Vice President niya, yung confidential pa ni Vice President mga kababayan. Kung si BBM ay hindi nagpadikta sa mga komunista, mga legal front ng komunista mga kababayan, hindi siya magka-problema. Hindi siya magka-problema. Kung si Tambaloslos, kung may utak si Tambaloslos, may utak sana. Hindi siya masyadong suwapang, no? Hindi siya nagpadala ni Risa Hontiveros at saka ni Franz Castro na kini-question, kinaharangan yung confidential pa ni Sara Duterte. Diyan nagsimula yan mga kababayan. Yung problema ngayon nga hinaharap ng ating administrasyon, diyan yan nagsimula eh. Diyan talaga yan nagsimula. Okay lang sana yon kung hinarang, kini-question nila yon, kung ano-ano pa sinasabi nila, pinagbintangan pa ang ng korupsyon si Sara Duterte, mga kababayan. Akala nila bubo ang mga Duterte. Wag lang sana nilang makalimutan nga po mga abogado yun. Si Sara abogado, si PRRD abogado rin. Pero mga tahimik nga abogado, hindi sila Diyan nagsimula yan eh. Di ba? Kung ano-anong batikos ang ginagawa nila. Nung pumitik si PRRD mga kababayan, nasaktan sila lahat. Di ba? Nung gumanti ng si PRRD, nung bumigwas, di ba? Parang malaman kung sino yung kasi ang sabi na kung ano-anong korupsyon daw, no? Kurakot daw si Sara Duterte, nga hindi na wala naman silang basihan kung bakit lang sabing kurakot. Nung sinabi ni PRRD, parang malaman kung sino talaga ang totoong korap, buksan nyo ang libro. Magpakita kayo ng resibo. Diyan yung nagsimula mga kababayan, ang problema na yan. O nagmamalinis ang mga congressman, lalo na si Tambaloslos, ay nagmamalinis siya, ginagawa niya naman. Ha? Diyan sila nag-react, pati mga senador diyan, wala namang naglakas loob ng magpabukas ngayon ng libro, maliban sa ang kumagat lang yan, si Pulong Duterte. Sabi ni Pulong Duterte, ihanda daw siyang i-open yung libro niya sa hanggang siyang magiging transparent sa mga tao. Yun ngayon mga kababayan, diyan nag-trigger hanggang ngayon mga kababayan, hindi nila magawang buksan yung libro, lalong-lalo na yung Tambaloslos. Pati yung mga general mga kababayan, nga dating general nga ngayon andyan na sa Kongreso, wala rin mga kababayan. Kahit yung general nga napunta sa Senado mga kababayan, wala din. Kaya ngayon bumabawi yung nasa Senado, no? Medyo nanindigan ngayon mga kababayan, pero under observation yan. Tingnan natin kung hanggang saan talaga yung paninindigan ni General Bato de la Rosa. Diyan tayo ngayon maniniwala sa kanyang sinasabi nga wala daw siyang kinikilingan, wala kahit sino daw kaya niyang banggain. Kung kaya niyang panindigan yung sinasabi niya mga kababayan. Si Jingo Estrada mga kababayan, bumigay na. Medyo bumigay na. Hindi niya kaya. Uululin niya yung mga Pilipino. Wise ng mga Pilipino ngayon. Gising na mga Pilipino mga kababayan. Kaya ngayon, itong balik tayo ni Tambaloslos, kundi ba naman amaw ito si Tambaloslos mga kababayan. Si Tambaloslos at saka si Bakikang mga kababayan, isa pa rin niya si Bakikang. Nakikialam pati ang armed forces, nakikialam siya, wala naman siyang mandato dapat yan, di ba? Yung mga report ni mga kababayan ni Maharlika, di ba nakakilabot yung mga ini-expose ni Maharlika, pero may mga patunay daw siya, sabi niya. Hindi nga nila mademanda si Maharlika. Parang sila pa yata ang may kaso ngayon eh. Yung mga kababayan, yung budget nga inilabas ni Tambaloslos, ilang bilyon yun mga kababayan. Ngayon wala pang piho kung saan gagamitin yun. Di ba mga kababayan, napakagago yun. Oh.
Samantalang ang confidential fund ng Vice President, hinaharang nila. No? Pero yung budget nga idinagdag ni Tambalos-los mga kababayan, nga hindi alam kung anong proyekto ang gagamitan, di ba mga kababayan, kagaguhan yon. Oh. Nakalusot yun. Walang bumabatikos, walang kumikwestiyon. Yung mga dyan sa Kongreso, mga amaw-amaw din, walang kumikwestiyon mga kababayan. Pinaghati-hati na lang yata nila yung pera na yun eh. Yan na yata yung pinagbabayad sa mga vlogger nga dumidipinsa sa kanila. Pero mga amaw din, mga vlogger nila sa salita nga walang basihan. Ito yung mga sinasabi ko mga idol, yung mga nangyayari lang ha. Yung mga nangyayari ngayon sa administrasyon at saka sa ating bayan mga kababayan. Ang number 1 ngayon mahal mga kababayan, bigas. Magkano na bigas ngayon mga kababayan? Yung kinakain namin, 62 pesos ang kilo mga kababayan, yung Coco Pandan. 62 pesos ang inasahan natin. Di naman kahit sa 20 pesos, pero wag lang sanang tumaas ng halos doble sa Sus Maria. Sino ang nagano diyan sa bigas na yan mga kababayan? Yung mga rice cartel, yung mga smuggler, yung mga trader mga kababayan, yun ang nagano sa atin ngayon. Dahilan nga naghihirap tayo ngayon. Nga kaibigan din ng ating administrasyon. Kasi bakit ko nasabi mga kababayan nga kaibigan nila? Kung hindi nila kaibigan, bakit pinabayaan nila? Mayroong mga smuggler ng bigas, ang lipa na yung mga smuggler sa ating bayan. Pati yung NFA mga kababayan. Di ba yung NFA, dati pa yung mga kaso-kaso, inimbestigahan ngayon na ni Tulfo, pero wala rin naman nangyayari. Iniimbestigahan niya sa Senado mga kababayan, wala rin namang nangyayari. Ang medyo umano lang dyan sa Senado ngayon, yung patungkol sa Pidialik nga ginigipit na si Jonathan Morales mga kababayan. Yan ang talaga nila ngayon mga kababayan. Kaya habang ginigipit na si Jonathan Morales mga kababayan, bumuka ang issue sa Pidialik, kung sino-sino ng pangalan ang lumalabas mga kababayan. Pag hindi sila titigil diyan sa simpleng na yan, talagang makaladkad lahat diyan. Yung si Kumar mga kababayan, may nagsasabing lumabas na daw ng bansa, lumayas na. Yung sila mga kababayan, diba? Si First Lady. Ewan ko kung yan, manindigan si De La Rosa, sabi niya, ipapatawag na rin daw yan sa sunod hearing. Diyan talaga natin masusukat kung bato pa ba talaga si De La Rosa ngayon, baka mamaya nagiging pandesal na yun, kasing lambot na ng pandesal. Hindi matapos-tapos mga kababayan. Ang problema ay ako'y naawa din sa ibinuto ko nung nakaraang eleksyon mga kababayan. No? Ako'y naawa din sa sitwasyon niya. Kaya minsan mga kababayan, naisip ko, pero ito isip ko lang kathang isip ko lang pero ko lang kasi itong naisip ko mga kababayan, yung mga sinasabi sa YouTube noon mga kababayan, bago pumutok yung pandemic, yung bang artificial nga virus nga sinasabi mga kababayan, yung sinasabi nilang COVID-19 pandemic, scam yun mga kababayan. Hindi na naniwala, di naman ako nagpabahanga ngayon, wala naman akong bakuna. Kasi mga kababayan, di ba maalala natin, may naglilipa na sa YouTube, pero ang sinasabi nila, fake news. Yung vaccine na yan daw yun mga kababayan, para bang nilalagyan tayo ng ang tao nilalagyan na, tawag na, GPS, awan na bang tawag noon, micro, ba yung mga kababayan nga, parang sa computer, nga magiging parang robot ng tao, makontrol na nila. Ang isang tao mga kababayan, pag naturukan daw noon, ay kaya na daw kontrolin ng mga Illuminati mga kababayan. Kaya noon pa lang naisip ko, hindi ka doon nagpabakuna talaga mga kababayan. Ang una, si Presidente, PRRD, tapos nung kampanya ng mga kababayan, yung nagpabakuna si BBM, talaga mga kababayan, nung nakita ko lang sa balitang nagpabakuna, nagka-complete vaccine na si BBM, sabi ko ay patay. Baka mamaya, sunod-sunuran sa kanila yon, maging robot na yan. Mga kababayan, di ko sinasabing totoo mga kababayan, isipin nyo.
Ito mga kababayan, sa akin ko lang ha, akin lang to ha, walang katotohanan. Kasi sabi na fake news daw to. Itong ano ko nga mga kababayan, nakinig kasi ako sa fake news mga kababayan. Kung isipin natin mga kababayan, ang ating presidente ngayon parang hindi na ang sitwasyon niya mga kababayan. Parang hindi normal eh. Parang hindi normal. May napapansin ba kayo mga kababayan sa video yung mga sinasabi ng ating presidente? Pagkalipas ng ilang oras mga kababayan, maiba na naman yung ano niya eh, sinasabi. Yung sinasabi niya hindi daw niya kilala si Mayor Alice Guo. Oh. Hindi daw niya kilala yon, minsan hindi daw niya nakausap. Pero panahon ng kampanya mga kaibigan, may video, nagpapakita, magkasama sila, magkausap sila. Di ba? Ang dami siyang ano mga kababayan, ang dami siyang nakikita natin parang masabing, sabi naman ng iba, yun daw talaga maaring dahil nga isa siyang pulboronic, ano, tungkol sa pulboronic issue. Yun din ang sinasabi nila. Pero ako mga kababayan, ang ano ko lang ha, dahil sa vaccine. Yung mga nabakunahang ordinaryong tao mga kababayan, maling wala namang mapapala dyan yung mga Illuminati, yung mga talagang nag-ano dyan sa vaccine na yan eh, na gustong kontrolin ang mundo eh. Wala naman makakukuha nila sa mga pahinante, sa mga security guard, sa mga ano dyan. Yung kasing ano mga kababayan, isang pinakamataas nga, pinaka-high ranking officer sa Republika ng Pilipinas mga kababayan. Yan talaga ang kukontrolin ng mga ano. Pero yung ano ko mga kababayan, baka mamaya sasabihin nyo, siseryosohin nyo. May mga sinasabi ko mga kababayan, yung ano lang, haka-haka ko lang yun. Ha? Kaya yung naririnig ko, no, kaya nga hindi ako nagpabakuna eh. Mga kababayan eh. Kami mag-asawa, pati yung anak ko nag-aral sa Sambales, hindi talaga ako papayag ng bakunahan. Kung sabi ko sa anak ko, kung mandatory talaga sa school, hindi tatanggapin sa school pag walang baksin, o huwag kang pumasok, huwag kang mag-aral, hinto ka muna. Sabi ko talaga eh, yun talaga panindigan ko. Ilang beses ako na-checkpoint mga babae kasi gwardiya ako eh. Di ba may mga checkpoint sa daan nga pati na ano, hahanapan ng baksin. Eh wala akong baksin eh. Lumulusot lang ako. Hindi naman ako pwedeng ano eh. Hindi naman ako pwedeng pilitin. Yun ang pinanindigan ko. Hindi naman pwedeng pilitin eh. Doon nga ako medyo umasim kay Presidente Duterte yung sa pilitan niyang pabakunahan lahat ng tao. Diba? Ano lang naman yun eh. Voluntary lang naman yun. Hindi naman yun sa mga kababayan. Hindi naman pwede mandatory yun. O doon sa kumpanyang pinapasukan ko, gusto ng busing namin, mandatory, hindi pa rin ako nagpabakuna. Tatanggalin niyo ako, basta pupunta ako doon sa kung saan tayo pwedeng mag-usap. Kasi ang duli, hindi naman sinasabing mandatory yung vaccine eh. Hindi pwedeng pilitin eh. Kasi mga kababayan, bago dumating yung ano na yun, pandemic, hindi naman pandemic, ano yun mga kababayan, scam. No? Isang malawakang scam yun. Bakit nasabi kong hindi scam mga kababayan? Pag may namatay sa ospital noon mga kababayan, wala nang dengue, kung ano nang sakit, ang automatic sabihin ng doktor, COVID-19. Susunugin na, yung nagkaroon pa nga ng yung mga kababayan, kakausapin yung pamilya, ihuhulog lang sa COVID, wala na kayong babayaran, kami nang bahala sa bangkay, oh. Susunugin mga kababayan, iuwi yung bangkay, oh. Di siyempre, papayag, lalo na kung walang pambayad yung pamilya. Nangyayari yan mga kababayan, ha? Hindi yan talaga haka-haka, nangyayari yan. Dadaling ka sa ospital, pag may sipon ka, COVID. Diba? Pag magpa-check up sa ospital, may kunting ubo ka, COVID. Diba? Nawala ang kaso noon mga kababayan. Kaya ko nasabing scam, yung isang malawakang scam. Maraming kumikita ng mga kababayan, marami ring bumabagsak na negosyo dahil doon. Tapos naglabas ang gobyerno noon ng ayuda mga kababayan. Yung ayuda na yun mga kababayan, na scam na naman uli. Maraming hindi nakakatanggap. Marami ring kumikita doon mga kababayan. Number 1 dyan sa barangay.
Bakit nasabi ko nga yung ano mga kababayan? Kasi doon sa tinirahan ko mga kababayan, mayroong isang apartment na may 8 yata yun o 10 na pinto. Yung mga nangupahan sa apartment na yon mga kababayan, mga kadalasan mga pahinante sa delivery truck. Pahinante sa driver. Alam niyo mga kababayan, yung pinto lang yung lahat ng mga nakatira doon. Walang nakakuha ng ayuda. Yun talaga dapat ang bigyan ng ayuda kasi walang biyahe mga kababayan. Walang biyahe yung mga truck kasi nga pandemic. Pero yung mga nakatira doon sa ano, hindi nakakuha. Ang nakakuha mga kababayan, ang binagsak yung ayuda doon sa may-ari ng apartment mga kababayan. Kasi malakas sa barangay eh. Kakilala sa barangay, makamag-anak yata yung nasa barangay. Sila ngayon ang nakakuha mga kababayan. Sila na lang ang mamili kung sinong gusto nilang bigyan doon sa ano. Pero ang binibigay, kilo-kilong bigas. Di ba, tig-6,000 yata yun eh. Ang asawa ko nakatanggap noon ng sa first wave. Nakatanggap ng 6,000. Pag second wave, saka third wave mga kababayan, wala na. Wala na. Kasama sa lista pero wala na. Pag nag-claim, sabi, sa second batch daw. Pag mayroon na namang nagbigayan, pinipili na lang mga kababayan. Pinipili lang. Tapos pag third batch na may nakakuha, pupunta naman, maghintay pa kasi hindi pa daw tapos. Ang daming sinasabi na hanggang ngayon, wala na mga kababayan. Natapos na yung scam. Kaya yung isang scam mga kababayan, kaya sinasabi ko, balik tayo sa problema ni PBBM mga kababayan kasi mapalayo tayo sa topic. Parang ganun mga kababayan, kung isipin natin ngayon yung kalagayan ng ating presidente, yung pag-iisip nating presidente mga kababayan, no? Ano yun? Medyo, yun bang nasa isip ko noon mga kababayan, parang hanggang ngayon, naisip tuloy uli ako. Kasi talaga, nung panahon ng ano mga kababayan, kampanya, hindi pa presidente yata, hindi pa nga presidente si BBM ng kababayan. Diba? Yung sa publiko nga, kasama pa nga si Sandro Marcos nung sila nagpabakuna mga kababayan. Yun talaga na pumasok sa isip ko. Sabi ko nga talaga, kasama ko, asawa ko noon mga kababayan, sa lamisa kami, kumakain kami noon. Kung naku, patay. Dapat hindi magpabakuna yung ano. Kasi hindi naman totoo yan eh. Biro mo, magpabakuna ka, tatamaan ka pa rin ng COVID. Yung sinasabi nila, kalukuhan yung COVID na yun. Ako hindi naniniwala sa COVID na yun mga kababayan. Katarantaduhan yun. Mayroong COVID siguro, saglit lang doon sa ibang bansa. Pero, hindi talaga ganun kalala mga kababayan. Pinalala na lang dito sa atin kasi mga corrupt nga yung mga government official natin. Kasi sa YouTube mga kababayan, bago nangyari yun, sinasabi mag-ingat-ingat daw ang mga tao. Kaya na, pinagbubura ngayon sa YouTube eh. Mag-ingat daw ang mga tao kasi mayroon daw lalaganap nga artificial nga virus. No? May para daw makontrol ang mundo. Gusto lang daw ng mga antichrist na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng isang virus. Tapos sila rin ang gagawa ng panglunas para sa virus na yon, mga kababayan. No? Lumabas yung sabing ganun eh. Ang ano daw niyan, gagapangin daw niyan muna ang mga government official. Kukonsabahin daw. Tapos ang mga private company, yun daw ang gagapangin para talagang lahat ng tao maobligang magpabakuna. Tapos, yun, mga private company. Tapos, pag hindi pa daw madala, ang pinakaano daw dyan, hindi palalabasin, hindi makalabas ng bahay ang mga walang baksin, hindi makakain sa mga restaurant, hindi makapunta sa mall, hindi makasakay sa mga pampublikong sasakyan, mga walang bakuna. Nangyayari nga mga kababayan eh. Di ba? Nung una, wala pang lockdown. Nung nag-lockdown mga kababayan, di ba? Walang nangyari talaga yun. Nabawasan na ano yun sa YouTube eh. May mga lumalabas nga ganong balita sa YouTube eh. Bago nagka-pandemic eh. Kaya di talaga ako nag-pandemic eh. Kasi minsan mga kababayan, Katoliko ako eh. Mayroon kasing Biblia yung tatay ko mga kababayan sa bahay. Minsan, hindi naman ako mahilig magbasa ng Biblia mga kababayan, pero sa patunay niyan mga kababayan, hanggang ngayon kami, dito sa bahay mga kababayan, mayroon kaming Biblia. Hindi ko lang ito binabasa mga kababayan. Mayroon din kaming ano mga kababayan. Kaya may isang ano dito mga kababayan, nabasa ko.
Darating daw ang araw na ang mga antichrist, mga kababayan, pagsamantalang ano sa lupa, kumbaga sila ang maghari, mga kababayan. Ito mga kababayan, Biblia namin dito sa bahay. Oh. Ito mga kababayan. Ang kapal to mga kababayan, minsan ko lang to mabasa, di ko na matandaan kung saan kasi kapal mga kababayan, ang daming ano nito eh. Lalata, ang daming teksto, hindi ko maano eh. Nga nagsabi, na darating daw ang panahon nga yung ano nga, yung mamarkahan daw ang tao, ang mga demonyo daw pupunta sa lupa. Mamarkahan ang ano, ang mga tao. Yung hindi magpa-member sa kanila, mga kababayan, ipapahirapan. Sa Bisaya kasi ito, lutoson. Ang tawag mga kababayan sa Bisaya, lutoson. Yung bang para silang hahabulin, pahihirapan mga kababayan. Gigipitin. Gigipitin mga kababayan. Parang hindi lumalayo yung nangyari sa COVID-19 eh. Pag-anuhin ko yung dito sa Biblia mga kababayan. Ito Biblia namin. Pero hindi ko to binabasa mga kababayan. Nagbabasa pa ako ng bold kaysa Biblia na to eh. Totoo lang mga kababayan, hindi ano yan, hindi pambubula. Nanonood pa ako ng bold sa DVD. Hindi ko nababasa itong Biblia na to mga kababayan. Pero nandito sa amin kasi Kristiyano ako, Katoliko ako eh. Ganon yan mga kababayan. Kaya yung dumating yung COVID-19, naalala ko yung sinabi dito sa Biblia mga kababayan. Na darating daw ang araw. Yung mga antichrist na mga kababayan. Alam naman natin yung sa mga kababayan, mga antichrist. Ayun, na may gawa ng ano na yon. Kaya yung tinuturok mga kababayan, ang pumapasok sa isip ko, ito na yung markang 666 eh. Kaya hindi talaga ako nagpabakuna eh. Kami ng asawa ko, wala kaming baksin mga kababayan, hindi kami nagpabakuna. Anak ko nag-eskwela ng college. Sabi ko talaga, pag pipilitin yung i-mandatory yung baksin, hinto ka sa pag-aral. Kasi ayaw kong makatapos ka nga. Pero kontrolado ka na ng mga kontrolado ka na ng, hindi ko rin naman sinasabing demonyo sila mga kababayan, hindi ko rin naman sinasabing sila. Kasi mga kababayan, mayroon akong kapitbahay. Hanggang ngayon, dito yung kapitbahay, wala rin naman nangyari. Salamat din ako. Nagpabakuna siya mga kababayan ng alas 10 ng umaga. Kasi sa biyahe daw ayaw niya magpabakuna. Pero sa biyahe daw nila mga kababayan, sa pahinante kasi mga kababayan, hindi sila makapasok doon sa farm na pagkuhanan nila ng manok. Pag wala silang baksin. Naobligang magpabakuna ang kubre mga kababayan. Alas 10 yan na bakunahan. Pagdating ng alas 7 mga kababayan, sabi ko, anuhin mo na nga natin kasi yung, di ba may nakikita sa Facebook nga, pagkatapos bakunahan mga kababayan, pinaano dito sa braso, dumikit yung kutsara. Ang ginawa ko mga kababayan, doon sa kapitbahay ko, andito pa ngayon kapitbahay ko eh. Naka-joting lang siya. Magnet mga kababayan, kinuha ko magnet. Dinikit namin, tinanggal namin yung sa dito band-aid sa niya, vaccine niya, yung binakunahan. Dinikit namin mga kababayan, dumikit nga yung magnet kababayan. Dumikit talaga. Yung magnet, di ba yung magnet, pagka yung north to north and south yung magnet, di ba? Pagka north to north ang mo, di ba? Maghihigo, pagka idikit na, parang itutulak, mag-iiwasan. Ganon ang nangyari mga kababayan. Pag malayo, talagang mararamdaman mo. Hihigupin. Pero pag madikit na, para siyang lumilihis, hindi siya kumakapit. Siya nung una, sabi niya, uy, nga kuya, parang hinihigop nga. Di ako ang humawak, mga kababayan. Ako mismo, talagang nasubukan ko. Ginaganon ko, talagang maramdaman mo talaga mga kababayan, hihigupin talaga yung kamay mo kasi hawak-hawak ko yung magnet. Hihigupin talagang ganun, no? Pero pag idikit mo na sa balat, parang dumudulas yung magnet. Maya-maya mga kababayan, siguro mga ilang segundos kagagano namin, katitesti. Kasi naging curious na kami, parehas eh. Kasi, sabi nga niya, totoo nga kuya, dumidikit nga, para din siya natatakot. Maya-maya sabi niya, aray, sumakit, para daw sumakit. Sabi nga asawa ko, tigilan nyo yan, kasi, kung totoo nga yan, magnet, bumabalik yung namamagnet eh. Bumabalik yung niya, sumakit nga, sabi niya, sumakit kuya. Tinigilan namin.
Tapos nilagnat siya. Sabi ko, di, normal lang daw yung lagnat kasi sabi sa mga ibang nababakunahan, nilalagnat, reaction daw yan ng ano. Pero wala rin naman nangyari sa kapitbahay ko hanggang ngayon. Pero di na siya nagpabakuna, di na siya nagpa-second dose talaga mga kababayan. First dose lang talaga ang ginawa niya. Hindi na siya nagpa-second dose eh. Kaya doon talaga, lalo akong naanuhan doon, totoo nga pala yun. Talagang hindi yung fake news. Kaya hindi talaga ako nagpabaksin lalo. Hanggang ngayon mga kababayan, buhay naman ako. Hindi naman ako ano eh. Yung ang bakunado, sabi nga nila, reklamo ng kadalasan. Mula nang nabakunahan ako, madali na ako nagkakasakit. Kumbaga humihina yung resistensya. Pero wala rin naman nangyari. Pero maraming ano mga kababayan, maraming namatay. Alam mo bakit nasabi ko maraming namatay? Tiyo ko namatay. Naka ano yun, naka maintenance na yun. Naka maintenance kasi nagpabakuna pa, matanda na. Sabi ko, tiyo, wag ka na lang magpabakuna, matanda ka na eh. Sabi niya, ano daw kasi doon, kasi sa ano namin, sa mga senior kasi trabaho sa munisipyo. Hindi daw sila papapasukin pag walang baksin. O bakit? Kailangan mo pa ba yun? Matanda ka na eh. Huwag ka na lang ano, baka di mo kakayanin. No, yun nga mga kababayan, nagkuma nga patay. Tapos isa pa, yung dating amo ko, ganun din mga kababayan. Nung tinurukan, hindi kinaya. Wala pa isang linggo, tigok din. Kaya lalo akong hindi nagpabakuna. Pero marami rin namang walang nangyari. Pero marami din mga kababayan, marami din namatay. Hindi lang sinasabi ng mga doktor. Diba? Hindi binabalita ng mainstream. Alam mo naman yung mainstream media mga kababayan, kontrolado ng ano, gobyerno eh. Kasi ngayon, kontrolado nga sila ng gobyerno. Kaya mga kababayan sa vaccine, balik tayo doon sa topic ng kay BBM. Kaya yun ang ano ko. Pero sa ano lang yung mga kababayan ha, kumbaga, walang katotohanan. Ito ay kathang isip ko lang mga kababayan. Pero kathang isip ko, pinag-isipan ko rin kung yan ba ito pala totoo ano. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, itong pag-ano ng ating presidente, parang ano eh, parang naging robot mga kababayan. Hindi lang naman siguro ako nag-ano, yung ibang sinasabing ano iba, hindi mental ano yung ano natin, parang wala siyang kakayahang mamuno. Ayun naman ang issue sa kanya ngayon mga kababayan. Kaya ang inaano nila, ng magpa-drug test. Diba? Pero ako mga kababayan, ang talagang inaano ko, pinagbintangan ko mga kababayan, yung vaccine. Kasi nung nagpa-vaccine talaga si ano noon nung kumandidato pa, ang ano ko talaga ay patay. Hindi dapat yung mga high ranking officer ng ating bansa. Kasi di ba mga kababayan, marami pang mga bansa nga gusto tayong anuhin. Una-una, Amerika. Diba? Ang Amerika mga kababayan, malaking ano sa bansa natin eh. Interes eh. Kung makontrol nila presidente natin, ito nga ngayon mga kababayan, di ba? Anong masasabi nyo? Anong say nyo dito sa ginawa ng mga Amerikano sa atin ngayon mga kababayan? Di ba? Uto-uto nila presidente natin, samantalang mga Amerikano niya, ang laking atraso niyan sa pamilya nila, sa pamilya Marcos. Yan ang ano mga kababayan. Pero ito ay sa akin, ay ano ko lang to, guni-guni ko lang to mga kababayan. Huwag niyo lang seryosohin. Pero pakiramdaman niyo lang yung sinasabi ko. Kaya ano mga kababayan, ito ngayon, palala ng palala ang problema sa ating administrasyon. Kaya parang wala tayong maasahan mga kababayan na solusyon sa talagang problema, pangunahing problema natin. Unang-una yung kahirapan. Kasi wala na siyang pakialam mga kababayan sa atin eh. Doon talaga siya nakatutok sa ano eh, sa political agenda nilang pamilya. Kasi kung matino pa talaga ang ano ng ating presidente, mga kababayan, dapat maisip niya yun. At saka yung hinanaing ng mga taong bayan, dapat maisip niya yun. Ang problema, hindi niya pinakinggan at sinusupil niya pa ang kalayaan ng malayang pamamahayag. Diyan nagkaano mga kababayan ang problema. Si Presidente Duterte, gusto nilang kasuhan, gusto nilang sa pamamagitan ng ICC dahil doon lang sa issue ng yung
war on drugs, mga kababayan. Pero ang war on drugs, malaki talaga na itulong sa mga Pilipino, mga kababayan. Maliban sa pamilya nga yung may drug poser. Talagang ano sila doon. Pero yung mga nabiktima, mga kababayan, yung may mga anak na nagiging addict dahil diyan sa mga ano sa droga na yan, malaking ano yung kaginhawaan. Nakokontrol eh. Pero ngayon bumabalik na naman, mga kababayan. Yun lang ang ikakaso na kay Duterte. Pero ito si BBM, mga kababayan, kung kaso ang pag-uusapan, sa 2 taon pa lang, kababayan, marami na siyang kaso nga kinakaharap eh. Marami na siyang issue, mga kababayan eh. Baka mamaya, pagkatapos termino niya, mapapaliguan kung anong kaso aabutin niya eh. Diba? Una-una, mga kababayan, nakikinig siya sa nakapaligid sa kanya. May nakikialam, nakapaligid. Pero dapat ang presidente manindigan. Presidente is presidente. Presidente ka, hindi ka pwede diktahan ng asawa mo. Presidente ka, hindi ka pwede diktahan ng ano sa kongreso. Diba? Presidente ka eh. Presidente ka, pero noong nag-request ng budget ang iyong vice president, mga kababayan, di ka kumikibo. Kung ano-anong binabatikos ng mga congressman, di ka kumikibo. Pero nung nagpalusot ang isang peking Panginoon na congressman ng ilang bilyong budget nga wala pang piho nga proyekto kung saan doon gagamitin. Pinirmahan mo. Hindi mo rin tinatanong, para saan to? Bakit mayroong ganito? Kalaki. Diba? Pinirmahan mo, pinalusot mo. Hindi lang natin alam kung anong usapan doon. Yan ba'y hatian? Sige, pirmahan ko to ha, pero baka mawalaan ako nito ha. Bigyan nyo rin ng barato yung ibang congressman dyan. Walang ganun lang. Pero ito mga kababayan, ano ko lang to ha. Joke ko lang to. Joke na parang totoo. Joke lang mga kababayan ha, baka mamaya may bakikon. Ganun lang naman talaga eh. Kasi nakapagtataka eh. Ang doon nagkaroon ng malaking problema ang administrasyon, mga kababayan, dahil sa kaanga-anga din kasi nila eh. Ang Vice President naghingi ng confidential fund. Magkaano lang naman yun eh. Billion ba yun? Hindi nakalusot. Tapos nung pumitik, ang pinakapinuno ng Duterte, nga magiging transparent kasi kung ano-anong binibintang na pangungurakot sa anak niya, yung Vice President. Mga congressman, mga kababayan, walang respeto sa Vice President, lalong-lalo na yung 3 itlog dyan sa lalong-lalo na yung 3 itlog at saka yung si Ray Hontiveros, mga kababayan. Walang respeto sa Vice Presidente. Akala mo kung sino sila eh. Para bang pinapalabas lang, mas makapangyarihan sila sa Vice President. Samantalang ang Vice President, nagtrabaho ng matino. Mula din doon, mga kababayan, diyan nagsimula nga sa issue na yon, lalo na yung sa transparency nga sinasabi ni Duterte, mga kababayan. Diyan nagsimula yung tinitik na dinadamay nilang SMNI. Dinadamay si Kibuloy. Ngayon, gusto na naman ng tatargetin si Duterte. Diyan nagsimula yon, mga kababayan. Diyan din sila nagsimula, nagkaroon ng maraming problema, mga kababayan. Kasi diyan na nabuo yung diyan na isinilang yung Maisog Rally. Ang Maisog Rally, mga kababayan, hindi naman ang haharas eh. Hindi naman against sa administrasyon eh. Ang Maisog Rally lang, kumbaga, nanggigising lang sa mga nakaupo. Ginigising lang, mga kababayan, ginigising lang sila, baka sakaling magising at makapag-isip. Ang problema, habang ginigising sila, mga kababayan, sinusuppress na ngayon yung ginigipit na ngayon yung Maisog Rally. Pwede ba yon, mga kababayan? Ulitin ko, ang Maisog Rally, parang tubig baha din yun, mga kababayan. Ang baha, pagpipigilin mo, paghaharangan mo yung pagdadaluyan ng tubig, lalawak ang pinsala noon, mga kababayan. Kasi maipon at maipon yun. Pagka hindi na yun kaya sa hinaharang yun at sumabog na yun, malawak ang pinsala noon, mga kababayan, lahat tangay. Samantalang kung ang tubig baha, mga kababayan, pag bumaha, linisin mo yung dadaluyan niya,
Lilinisin nyo para wala makaharang. Parang dadaan lang yung tubig baha na yun, mga kababayan, intindihan nyo? Dadaan lang yun. Pagkatapos yun, wala na. Diba? Huhupa na yun. Pero pagka oras na hinarangan yun, mga kababayan, ay, malawak ang pinsala, mga kababayan, kasi maipon yun eh. Maipon yun, di ba? Maglawa yun kung saan-saan magarating yung mga kababayan. Pagka hindi na talaga mapigilan ang bigat, kasi bibigat ng bibaha eh. Bibigat at bibigat at bibigay na yung harang yung mga kababayan. Pag bumigay yung harang mga kababayan, lahat na madadaanan yun, banlas yun mga kababayan. Kaladkad lahat yun. Di ba? Naintindihan nyo mga kababayan, yung sinasabi ko. Ganon din yun. Kagigipit nila sa mais ugrale, pag yan talaga ay hindi na matiis ng ang galit ng mga taong bayan, at yan ay napunta sa EDSA, goodbye Malacanang. Hindi pa ba sila nadadala sa nangyari sa Marcos Sr.? Hindi pa ba nila nakita yung nangyari kay Estrada? Hindi pa ba sila nag-isip noon? Gusto pa ba nilang madagdagan pa, maulit pa uli? Yan ang mga kababayan. Kaya sana naman magising na yung mga nakaupo, lalong-lalo na yung tambaloslos na yan, at yung si Bakikang medyo naghari-harian at dito sa bayan natin mga kababayan. Hindi naman yung pag-aari kasi yung Pilipinas, no? At saka hindi nyo pira yung pinagagastos nyo, pira ng mga taong bayan yan. Kaya huwag kayong maghari-harian. Huwag niyong supilin ang kalayaan ng mga Pilipino, mag-iipon-ipon at maipahayag ang kanilang saloobin, ang kanyang hinanaing sa gobyerno. Bugkos, yun, doon kayo kumuha ng doon kayo kumuha ng ideya, doon kayo kumuha ng boylo. Uy, ganito pala ang hinanaing ang kailangan ng mga tao. Parang hindi lang naramdaman nga may gobyerno. Diba? Ang mga tao sa gobyerno, hindi lang naramdaman nga may mga government official nga namamahala, nagpapatakbo, kumaalalay sa kanila. Parang maayos nila mga kababayan kung ano yung hinanaing ng mga tao. Halimbawa, masyadong mataas ang presyo ng bigas, solusyonan nila. Pwede naman kasi di ba, yung na-controversial yung NFA, binibinta ng tag 25 per kilo, pero ang masaklap doon pa sa mga trader ibinibinta. O, di ba katarantaduhan ng yan? Di ba dapat baklas na yung mga dyan sa NFA? Pinalitan na yan. Diba kasi yung mga lang ang binubuhay talaga na yung mga trader, mga smuggler ng mga trader na yan, mga kababayan, yun lang talaga ang inano ng ating gobyerno eh. Kasi kasabwat nila, kikita din sila eh. Kaya dapat, kung ano yung hinanaing ng mga tao, o ano yung mga sinisigaw dyan sa mais o garale, hindi naman sila, mga kinukontra, ginigising lang sila. Ano ba, ang inaangal ng mga tao yung pasahod na hindi pantay doon sa presyo ng bilihin. Yun lang pag-isipan. Kasi ang inalagaan kasi ng ating gobyerno ngayon, administrasyon ngayon mga kababayan, ay ang mga kapitalista, ang mga oligarko. Kaya pag sinasabing ang alagaan ng oligarko, hindi talaga nagagalawin ang pasahod nga pinapasahod ng mga oligarko sa mga tauhan nila. Kasi alalay nila eh. Pero ang mga negosyo ng mga oligarko, ang produkto nila, malaya silang magtaas ng presyo. Kasi alaga, kaibigan sila ng administrasyon eh. Pero pagdating sa pasahod ng mga tao, siyempre, sasabihin pa ng presidente natin, pag-aralan, re-reviewin ulit. Re-reviewin pa lang, ilang buwan hanggang ngayon, walang nangyayari. 2 taon na siyang nakaupo, mga kababayan, ngayon, re-reviewin pa lang niya. Hanggang ngayon, dapat yan on the spot, declare agad. Si Marcos Sr. dati, mga kababayan, alala ko, proklama niya sa gabi, kinabukasan, effective eh. Kasi noon, wala nang senador nga kukontra eh. Yan kagadahan mga kababayan, pag walang senador. Kasi yung mga senador, sa totoo lang, wala namang bang ginagawa niyan. Kunwari, batas, tarantaduhang batas. Anong batas yun? Yung tinitik down si tinitik down ang Isiminay at saka si
Pastor Apollo Kibuloy. Kaya hindi ko naniniwala bakit yung panahon ni Marcos wala naman yung mga yan. Niabulis yan, ibalik lang yan ng panahon na ni Cory Aquino. Mas maganda pa nga yun kasi pag ng presidente nga ni Marcos nga, ibaba ang presyo ng asukal. Baba, kinabukasan, kakalat yung mga galamay niya, inspeksyon agad kung nasunod yung presyo. Kaya hindi sila basta-basta nakapagtaas ng presyo nga gusto lang nila kung walang sa presidente. Dapat ganoon mga kababayan, control, dapat control. Ngayon malaya yung mga oligar kung gusto magtaas na lang na walang kimi-kimi, ang gusto lang nila Kaya dapat may control ang gobyerno mga kababayan, may price control nga baga. Hindi nang magtataas ng presyo, wala. Taas agad. Kasi under the table lang mga kababayan, under the table. Ganon naman ang nauso. At maraming salamat mga kababayan sa pinapaunlakan nyo itong video ko, itong vlog ko ngayon mga kababayan. Ang sinasabi ko lang mga kababayan, yung nakikita ko lang yung mga nararamdaman lang natin sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon, sa ating paligid. Ayun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyo at baka pwede mga kababayan paki-subscribe naman dito sa munting YouTube channel ko mga kababayan. Kumbaga sa bahay mga kababayan, di pa ako nakatayo o kumbaga laraw pa lang mga tatawag yung laraw mga kababayan, yung magli-layout pa lang ako mga kababayan. Hindi pa talaga ako ng pundasyon kasi wala pa akong mga kababayan, walang subscriber. Gusto kong magtayo ng mga kababayan, kubo. Di pa ako naka-layout o di pa ako nakapag pundasyon mga kababayan. Kumbaga magli-layout pa lang. Gusto kong magba-vlog mga kababayan, hindi rin ako makapag-live kasi wala pa akong live streamer kasi wala pa akong mga subscriber mga kababayan. Kumbaga, kung baka pwede paki-subscribe naman diyan kababayan, kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi mga kababayan. Salamat sa panonood.